GMRC 4, Quarter 2, Week 4. Matatag Curriculum. Layunin na ipakikita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mapagkalingang pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Nakapagsusuri na ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya bilang gabay sa mga sitwasyon sa pamilya ay tungo sa malugod na pamumuhay. Naisasakilos ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Nilalaman, kahalagahan ng pananampalataya sa pamilyang Filipino. Mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Para sa unang araw, ang komunikasyon sa pamilya. Tingnan natin kung maaalala ninyo ang mahalagang aral ukol sa pagpapanatili ng mabuting komunikasyon sa pamilya. Panuto, sabihin kung ano dapat ang sasabihin sa paglalapat ng mga aral para sa magandang komunikasyon sa pamilya. Narito ang sitwasyon. Sabado noon at walang klase. Pero may importanteng ginawa ang nanay. Bago ito umalis, mahigpit itong nagbilin na maglinis muna. Pagkatapos maglinis, pwede nang maglaro buong araw. Pagod ang nanay nang dumating ng gabing iyon. Sinabi niya, "Ako ay pagod na pagod. Masakit makita na binaliwala ninyo ang aking bilin. Hindi man lang kayo naglinis. Pwede bang huminto na kayo sa paglalaro at magligpit ng mga nakakalat na gamit?" Paano ninyo sasagutin ang inyong nanay na nagsasaalang-alang ang una, kanyang salaysay, damdamin, ang inyong kakulangan, at kanyang pakiusap? Gumamit ng angkop na mga salita para mapanatili ang mabuting komunikasyon sa ganitong sitwasyon. Narito ang posibleng sagot. Una sa lahat, pasensya na po at hindi namin naisipang maglinis bago kayo umalis. Naunawaan ko po na ito ang inyong bilin at alam kong ito ay mahalaga. Nakita ko po na pagod kayo mula sa inyong ginawa at talagang nakakalungkot na hindi kami nakasunod sa inyong utos. Pasensya na po at alam ko na dapat namin kayong tinulungan. Sisiguraduhin po namin na magliligpit ng mga gamit at maglilinis ngayong gabi. Mahalaga po sa akin ang inyong pagod at nais ko rin na malaman nyo na handa akong makinig at matuto mula dito. Salamat po sa inyong pag-unawa at sana po ay makapagpahinga kayo. Para sa susunod na gawain, knock-knock. Maglalaro tayo ng knock-knock upang makuha ang inyong dating kaalaman tungkol sa kahulugan ng mga salitang may kaugnayan sa ating aralin. Knock-knock, pananampalataya. Ano ang maaaring maging sagot? Tama, pananampalataya na ang Diyos ay may biyaya para sa bata na sa Kanya'y may tiwala. Knock-knock, Diyos. Mahusay. Diyos ang lumikha sa atin, kaya tayo'y magmahalan at magtulungan bilang Kanyang mga anak. Knock-knock, pamilya. Magaling. Pamilya ang ating tahanan, kung saan may pagmamahalan, pagkakaisa, at pananampalataya. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang kaugnayan ng mga salitang ginamit sa inyong mga knock-knock?
Mahusay. Ang pananampalataya ay ang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. At ito rin ang nagiging gabay ng mga tao sa pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang pamilya. Ano ang mga gawa ang nagpapakita ng pananampalataya? Mahusay. Pagdarasal, pagsisimba, pagtulong sa kapwa, pagsunod sa mga aral ng Diyos, at pagiging mabuti sa ibang tao. Ano-ano ang mga kilos na maaari mong gawin upang maipakita ang pagpapahalaga sa Diyos, pamilya at pananampalataya? Tama. Regular na pagdarasal, pakikilahok sa mga gawaing pangsimbahan, pagtulong sa pamilya sa mga pangangailangan at pagrespeto sa kanilang mga opinyon at paniniwala. Ang pamilya. Ibahagi ang kadalasang ginagawa tuwing kayo ay magkakasama ng inyong pamilya. Paano mo ilalarawan ang iyong pamilya? Ano-ano ang kadalasang ginagawa ng iyong pamilya na sama-sama? May mga ginagawa din ba ang inyong pamilya na mga gawaing kaugnay ng pananampalataya? Ibahagi ang mga ito. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay kaugnayan natin sa Diyos. Nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa mga nilikha niya para sa atin. Minarapat ng Diyos na tayo ay lumaki sa isang pamilya na mag-aaruga at magmamahal sa atin. Nararamdaman natin ang pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga magulang at kapatid. Ang masasarap at masustansyang pagkain ay galing sa likha ng Diyos. Gayon din ang iba't ibang tunog na ating naririnig. Nakikita din kagandahang loob ng Diyos para sa atin sa magagandang tanawin. Kung ating pagtutuunan ng pansin ang kanyang mga gawa, makikilala natin na ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, mapagbigay, at mapagpatawad. Para sa ikalawang araw, kahalagahan ng pananampalataya sa pamilya. Pananampalataya at gawa sa pamilya. Sa simula sa pag-aaral sa paksang kasalukuyan, napagtuunan natin ng pansin ang ating pamilya. Ang pamilya ang itinaktang paraan para mapanganak at lumaki ang isang bata. Ang pamilya ang nag-aaruga, nagmamahal at gumagabay sa paglaki ng isang bata. Ating tatalakayin ngayon ang epekto at aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. May nakikita ba kayong mabuting epekto ng pananampalataya sa inyong pamilya? Ano-ano ang mga ito? May mga aral ba ang pananampalataya na itinuro o pinapayo sa inyo ng inyong mga magulang o lolo at lola? O di kaya ay mga pinagbabawal na gawin sa inyong pamilya dahil sa aral ng pananampalataya? Para sa gawang aralin, isa, mga mabubuting bunga ng pananampalataya. Panuto, humanap ng kapareha mo sa paggawa nito. Maaaring ang iyong katabi. Piliin at lagyan ng check ang mabubuting bunga ng pananampalataya sa buhay ng isang tao at sa pamilya, at ikisan ang hindi mabubuting bunga nito. Una, nagiging mapagmalaki tayo dahil sa alam na ang tama. Nagiging mapagkumbaba dahil nalalaman ang mga kahinaan. Nagkakaroon ng pag-asa dahil sa katiyakang may sumusubaybay at nagmamahal. Mas natutuhan na maging mapagpatawad. May lakas ng loob dahil may nasasandigan at mahihingian ng tulong. Walang mapanindigan at mapagbatayan sa pagdedesisyon kung ano ang tama. Malayang gumawa sa gusto
dahil walang pumipigil kahit ano ang gawin. Nahihikayat na nagmumuni-muni sa sariling gawa. May nagpapaalala ng mabubuting aral na dapat gawin. Nagsusumikap na mahalin ang kapwa kagaya ng pagmamahal sa sarili. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, X. Pangalawa, check. Pangatlo, check. Pang-apat, check. Pang-lima, check. Pang-anim, X. Pang-pito, X. Pang-walo, check. Pang-siyam, check. At pang-sampo, check. Marahil, hindi nakikita ng karamihan ang mga magagandang Marahil, hindi nakikita ng karamihan ang mga magaganda at mabubuting bunga at epekto ng pananampalataya. Karamihan sa mga mabubuting bunga nito ay hindi nakikita, ngunit napakahalaga. Halimbawa, matutuwa kayo kapag binigyan tayo ng regalong damit. Pero, mas mahalaga ang pagkakaroon ng paninindigan o dunong sa pagpapasya kaysa sa mga bagay-bagay lang. Ang mga sumusunod ay mabubuting epekto o bunga ng pananampalataya sa individual o pamilya. Una, ang pananampalataya ay gumagabay sa atin na bigyan ng pagpapahalaga ang tunay na mahalaga. Napakahalaga ayon sa pananampalataya na tayo ay mapagmahal, mabuti, mapagbigay, mapagkumbaba, mapasalamatin, maunawain. Dahil minarapat ng Diyos na lumaki tayo sa pagmamahal at pag-aaruga ng ating mga magulang. Kalooban niya na pahalagahan natin ang ating pamilya. Mahalin at igalang natin ang ating mga magulang at kapatid. Bawat isa ay mahalaga. Pangalawa, ang pananampalataya ay nagpapabuti sa ating kalooban. Wari bang nagiging buhay sa atin ang kabutihan ng manlilikha kung tayo ay nakikipag-ugnay sa Kanya? Ang Kanyang kabutihan, pagmamahal, ay pumupuno sa ating mga puso. Wala ng galit, inggit, pagmamataas, gahaman sa salapi. Inaalis niya ang hindi maganda sa kalooban natin, kagaya ng galit o pagkainggit. Binibigyan niya tayo ng kakayahan na maging mabait, mabuti at mapagmahal sa mga kasakasama natin araw-araw, at ito ang ating pamilya. Pangatlo, ang pananampalataya ay nagbibigay ng katuturan sa buhay. Ito ang sumasagot sa katanungan mula pa sa ating pagkabata. Saan nanggagaling ang buhay? Bakit may nilikha? Sino ang tao? Bakit tayo nandito? Saan patutungo pag namatay? Ano ang mabuting gawin sa buhay? Sabi ng isang sikat na pilosopo, kung may katuturan ang ating buhay, matibay ang ating loob at kaya nating harapin ang kahit anong pagsubok o hirap. Kaya, puno tayo ng pag-asa at may sigla. May lakas tayo sa pagharap ng pagsubok. Ang pananampalataya ay nagbubuklod sa pamilya. Ang sama-samang pagsimba at pagdasal ay nagiging pagkakataon na magkaroon ng masasayang oras at pag-uusap ang pamilya. Nagpapalago ito ng relasyon ng pamilya. Nagbubunga ito ng pagkakaisa, pagtutulungan at malasakit sa isa't isa. Ang pananampalataya ang nagbibigay kahulugan sa pang-araw-araw nating ginagawa. Ang pananampalataya din ang dahilan at kahulugan sa mga espesyal na okasyon. Halimbawa, ang pagdiwang ng katapusan ng Ramadan ay nagpapayaman sa kahulugan ng buhay ng mga pamilyang Muslim. Ang pananampalataya din ang nagbibigay inspirasyon sa pang-araw-araw na ginagawa natin. Paano kung walang pananampalataya?
Walang kahulugan ang Pasko kung walang tagapagligtas na isinilang. Nagiging mapasalamatin tayo at mapagbigay. Bukas tayo sa mga nangangailangan. Subalit, dapat din nating isaisip na ang pananampalataya ay personal sa isang tao. Ang ating saligang batas ay nagpapatibay na malaya ang bawat Pilipino na magpasya kung anong paniniwala o relihiyon ang kanyang paniniwalaan. Dapat nating kilalanin at igalang ang karapatang ito ng ating kapamilya o kapwa-bata. Para sa gawang Aralin 2, basket na mga bunga ng pananampalatayang kailangan natin. Itala ang mga mabubuting bunga ng pananampalataya na natukoy sa ating talakayan. Piliin dito ang mga katangiang sa palagay mo ay kailangan talaga natin. Gumuhit ng basket o tray na may mga prutas at pangalanan ang mga bunga ng pananampalataya na kailangan natin sa buhay. Ito ay pinamagatang ang basket ng mga bunga ng pananampalataya na kailangan natin. Narito ang maaaring maging sagot. Mabuti ang loob, mabait, mapagmahal, mapagkumbaba, matulungin, at nakikiisa. Para sa ikatlong araw, mga aral ng pananampalataya sa buhay pamilya. Mahalaga ang pag-unawa sa mga aral ng pananampalataya sa ating buhay. Ang pananampalataya ay hindi lamang simpleng paniniwala sa Diyos, kundi ito rin ay naglalaman ng mga tuntunin at gabay sa ating pamumuhay. Kasali sana ang ating naiisip at ang mga bagay na nakikita lamang natin o nararanasan. Hindi natin naiisip ang pangkalahatan, kaya kailangan natin ang aral ng pananampalataya. Dahil ito ay nagsasaalang-alang ng pamanayan at mga nakararami. Ilan sa mga mahalagang aral ng pananampalataya para sa pamilya ay ang mga sumusunod. Una, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Iba-iba ang tawag ng iba-ibang relihiyon at kultura sa Diyos. Sa mga Muslim, siya ay si Allah. Pero kahit ano ang paniniwala, napakahalagang aral ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, ang ating buong pagkatao, isipan, kaluluwa at lakas ay nakatuon sa nakakataas sa atin, hindi sa pansariling kapakanan, kundi sa kapakanan ng pangkalahatan. Ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ay nagtataguyod ng pagpapasakop na pangmalawakang kabutihan. Ang pagkamadasalin at pagsamba ay pagpapahiwatig ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay pagpapakita ng ating pagmamahal. Pagpapahalaga sa pamilya. Ang pamilya ang pinakapundasyon ng pamayanan at lipunan. Sa pamilya nahuhubog ang ating pagkatao at karakter. Dito tayo nasasanay kung paano makihalubilo sa pamayanan. Sa pagmamahal at katapatan sa mahal natin sa buhay, nakasalalay ang katatagan at katiwasayan ng pamayanan. Maipapakita natin ito sa isa't isa sa pagiging maalalahanin. Pagmamahal at paggalang sa magulang. Ang ating mga magulang ang gumaganap ng malaking responsibilidad sa pagpapalaki at pag-aaruga sa nakababatang henerasyon. Ang pagmamahal at paggalang ay nagpapakita ng pagkilala sa katungkulang ito. Napakahalaga itong aral ng pananampalataya sa Judaismo, Kristiyano, Hindu, Islam at sa kultura ng Asya. Pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa at sa aralin natin. Nililikha at mahal tayo ng Panginoon. Mahalaga tayo sa Kanya. Mahalaga rin tayo sa ating pamilya. Dapat nating mahalin ang ating sarili. Dapat tayong kumain ng masustansya, mag-ehersisyo at magkaroon ng tamang pahinga. Pagpapatawad sa isa't isa.
Lahat ay nagkakamali. Dahil kasama natin ang mga kapamilya, kadalasan sila ang napagbabalingan natin kung tayo ay pagod o galit. Kaya dapat lamang na matuto tayong humingi ng tawad at magpatawad. Maging mabuti at matulungin. Magiging maganda ang relasyon natin sa kasapi ng ating pamilya kung tatandaan natin ang aral na ito. Dapat tayong maging matulungin at maalalahanin sa mahal natin sa buhay. Pagiging mapasalamatin. Ang aral na ito ay ating pagkilala sa biyaya ng buhay. Galing ito sa puso na nag-uumapaw sa pagpapasalamat sa biyaya, pag-aaruga at pagmamahal na ating nararanasan sa araw-araw. Ang pakilala sa mga biyaya ay nagdadala rin ng ligaya sa ating buhay. Ang pagsunod sa mga aral, pananampalataya ukol sa pamilya ang nagpapatibay ng pagmamahalan at magpapatatag ng pagkakabuglod ng ating pamilya. Kung atin itong pakatatandaan at isabuhay, magiging maligaya at matiwasay ang ating buhay pamilya. Para sa gawang araling 3, ang aral ng pananampalataya ni Lolo Jose. Panuto, gagawin itong gawain ng dalawahan. Sagutin ang unang tanong at isaad ang aral na naaalala ukol sa pananampalataya. Alin sa 7 aral ng pananampalataya ang hindi ninyo naririnig o napangaral sa inyo, o di kaya ay hindi nabanggit sa inyong pamilya? Alalahanin ang aral ng pananampalataya o ukol sa pananampalataya na madalas ipaalala sa inyong pamilya. Isulat bilang payo, slogan o kasabihan at kung sino ang nagpangaral nito. Panuto, sa gawaing aral na ito, susuriin mo kung maganda o hindi maganda ang impluwensya ng paniniwala mo sa iyong pakikitungo sa iba, lalo sa naiiba ang paniniwala sa iyo. Maganda o M o di maganda o DM ang pangungusap para sa iyo. Una, ang pagpapakumbaba ay mahalagang aral sa aking pananampalataya. Ang aking paniniwala ang nagtutulak sa akin na gumawa ng mabuti. Ang pagmamahal ay para lamang sa kasama mo sa pananampalataya. Ako dapat ang nasusunod at parating nagsasalita. Ang kanyang paniniwala ang nagbigay daan upang makita niya ang kanyang pagkakamali. Ang pagpapatawad ay aral sa aking pananampalataya. Tagasunod lang kami sa pananampalataya, kaya bawal sa amin ang magtanong. Hindi ako dapat makinig sa hindi namin kasama sa kapanalig. Wala kahit anumang pagkakamali ang aming pag-una sa pananampalataya. Dapat igalang at mahalin kahit hindi kasama sa pananampalataya. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ito ay M. Pangalawa, M. Pangatlo, DM. Pang-4, DM. Pang-5, M. Pang-6, M. Pang-7, DM. Pang-8, DM. Pang-9, DM. At pang-10 ay M. Para sa ika-4 na araw. Ang pangaral ng pananampalataya para sa pamilya ko. Gusto mong sabihin sa iyong pamilya ang natutuhan mo sa ating aralin. Ano ang ipapaalala at sasabihin mo sa iyong pamilya? Magbanggit ng 2 o mahigit pang pangaral ng pananampalataya na angkop sa pamilya mo. Isulat ang eksaktong sasabihin mo na may pagmamahal at respeto sa pamilya mo. Halimbawa, nanay, tatay, kailangan po yata nating magsimba ng sama-sama para makapagmuli at mapaalalahanan na magmahalan. Magtala ng 3 bunga ng pananampalataya na gusto mong makita sa sarili mo at isalaysay kung paano mo ito palalaguin. Halimbawa, mapagmahal. Araw-araw, gagawa ako ng ikakatuwa ng mga kasabi ko
sa pamilya. Narito ang mga posibleng maging kasagutan. Pagsusulit. Kabilin-bilinan ni Ma'am. Mga 1 linggo o 1 buwan mula ngayon, baka makalimutan mo na ang natutunan mo sa 2 linggong nakalipas. Kaya, isinulat na ang mga tagubilin para sa araling ito. Punan ang mga puwang sa sulat sa susunod na slide ayon sa ating natutunan sa natapos na nakalipas na 2 linggo. Nobyembre 1, 2024. Mahal kong mag-aaral. Napag-aralan natin na nagbubunga ng magagandang katangian at aral ng pananampalataya. Huwag mo itong kakalimutan. Alalahanin ito sa pagtukoy ng magaganda at mabubuting bunga ng pananampalataya na inilalarawan sa ibaba sa pamamagitan ng pagpuno sa mga kulang na letra. Una, ang katangiang ito ay makikita sa pagyakap, paghalik, at pagtulong sa kasapi sa pamilya. Pangalawa, makikita ito sa magagandang salita at kilos. Ito ay damdamin na nagtutulak sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Pangatlo, makikita ang katangiang ito sa panahon ng pagsubok. Hindi madaling manghina, bagkus may lakas sa pagharap ng problema sa buhay. Pang-apat, hindi mahirap ang mga gawain sa kung ang mga kasapi ay may ganitong katangian. Pang-5, madaling maayos ang di pagkakaunawaan kung ang katangian ito ay nasa atin. Narito ang mga tamang sagot. Una, mapagmahal, mabait, matibay ang loob, pagtutulungan, at mapagkumbaba. Mapapasa iyo ang mga katangiang ito kung susundin mo ang ilang napakahalagang aral ng pananampalataya. Isa dito ay ang tagubilin na dapat nating patlang, ang Diyos at ang ating patlang. Aral din ng ating pananampalataya ang patlang sa magulang. Ang pagmamahal sa ating patlang ay aral na hindi natin dapat kalimutan dahil sila ang kasakasama natin araw-araw. At dahil tinatamo natin ang pagpapala ng Diyos at tulong ng kapwa natin sa araw-araw, nararapat lamang na tayo ay maging patlang. Ibig sabihin, nararamdaman at kinikilala natin ang biyayang natatanggap natin, galing man sa manlilikha o sa kapwa natin. Kapag isabuhay natin ang aral ng pananampalataya, bubunga ito ng pagpapala para sa iba at para sa sarili. Mahal kita. Patuloy kang pagpapalain ng Diyos sa pagsunod mo sa kanyang mga aral. Ang iyong guro. Narito ang mga tamang sagot. Pang-6, mahalin. Pang-7, kapwa. Paggalang, pamilya, at mapagpasalamat. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang bagay na nagpapakita ng pagmamahal sa iyong mga magulang. Maghanda sa pagbahagi ng gawaing ito sa klase at kung ano ang reaksyon ng inyong mga magulang sa iyong ginawa.